Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman na Evelyn Lumabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang nakatalang top 2 most wanted person sa Zamboanga City na nahaharap sa kasong statutory rape. Nakibalita dyan si Patrolwoman Joanna Marie Soriano. Naaresto ng mga otoridad ang isang 17 anyos na binata na kabilang sa listahan ng top 2 most wanted person municipal level dahil sa kasong statutory rape nito lamang Setyembre 30 taong kasalukuyan. Bandang alas 9 ng umaga, ikinasa ang isang intel-driven law enforcement operation ng pinagsanib na pwersa ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company, Zamboanga City Police Station 5, TSC RMP 9 at Zamboanga City MARPSTA sa Atilano Compound, Barangay Canelar, Zamboanga City. Sa naturang operasyon, naaresto ang akusado sa residente ng Resurrection Drive, Barangay Giwan, Zamboanga City. Ang pag-aresto ay naisakatuparan sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Ivy Ferelino Damayo Elviña, presiding judge ng Branch 7, 9 Judicial Region, Zamboanga City noong Setyembre 25 taong kasalukuyan. Ang kaso ay may kinalaman sa statutory rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code na inamyendahan ng RA 8353 at RA 11648 kung saan walang inirekomendang piyansa para sa akusado. Matapos ang pag-aresto, dinala ang suspect sa Police Station 5 para sa kaukulang dokumentasyon bago ito i-turn over sa Department of Social Welfare and Development sa Zamboanga City para sa tamang disposisyon. Patuloy na pinag-ikting ng kapulisan ang kanilang kampanya laban sa mga most wanted person upang matiyak ang katahimikan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito, Zamboanga Peninsula, nagbabalita, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Marie Soriano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Soriano. Mahigit 80,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam mula sa isang individual matapos ang isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Valencia City, Bukidnon. Patrolwoman Riza Sahonia, ibalita mo. Nasamsam ang tinatayang 82,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Valencia City Police Station, katuwang ang RPDEO 10, 1003rd Maneuver Company, RMFB 10 at City Anti-Drugs Special Unit Team. Sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon, nito lamang ika-28 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, hepe ng Valencia City Police Station ng suspect na si alias Neil. Lalaki, 30 anyos at residente ng nasabing lugar na isang newly identified drug suspect. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 13 gramo ng hinihilalang shabu.
na may standard drug price na 82,280 pesos at iba pang mga non-drug items. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Campalagar, Lapasan, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sajonia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sajonia. Matagumpay na naisakatuparan ng isang RIDO settlement sa pagitan ng dalawang pamilyang matagal nang may alitan sa barangay Pagalongan, Maguindanao del Sur. Tinutukan niya ni Patrolwoman Veronica Laggi. Matagumpay na naisagawa ang RIDO settlement sa pagitan ng dalawang pamilyang may alitan sa barangay Pagalungan, Maguindanao del Sur nito lamang ika-29 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Captain Dado Maslabi Makalangkad, Acting Chief of Police ng Pagalungan MPS ang naturang aktibidad sa ilalim ng direktang supervision ni Police Colonel Sultan Salman Sapal, Provincial Director. Katuwa ang 40th Infantry Battalion, Philippine Army, Local Government Unit at Provincial Government ng Maguindanao del Sur na naging saksi sa pag-aayos at pagkakasundo kaugnay ng RIDO sa pagitan ng dalawang pamilyang umano'y may hidwaan. Ang RIDO settlement ay isang mahalagang hakbang upang wakasan ang alitan sa pagitan ng dalawang pamilya at maiwasan ang karahasan sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng dialogo at traditional conflict resolution, nagkasundo ang magkabilang panig na tuldukan na ang kanilang hidwaan at mamuhay ng payapa. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga kinatawan ng bawat pamilya sa kapulisan sa kanilang kinampanang papel sa settlement process. Samantala, tiniyak naman ng mga otoridad na patuloy silang magbabantay upang mapanatili ang katahimikan sa lugar. Hinihikayat din nila ang mga ibang komunidad sa Lanao del Sur na yakapin ang diwa ng RIDO settlement bilang isang epektibong paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Laggi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Dalawang high-value individual ang naaresto ng Pampanga PNP, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Lixen Reyes Saweran. Dalawang high-value individuals ang naaresto sa kinasang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit, City of San Fernando Police Station at Intelligence Unit katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 sa Barangay San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, nakumpiska mula sa mga sospek ang tinatayang 55 gramo ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos. Ang mga naaresto at nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon at kasalukuyang isinasampa ang kaukulang kaso laban sa mga sospek. Patunay ang matagumpay na operasyon na ito sa patuloy na pagsisikap ng Pampanga PNP na supilin ang kriminalidad at ipakita ang kanilang tapat na serbisyo para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat Kapampangan bilang suporta sa malawakang kampanya ng PNP laban sa iligal na droga. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Matapos ang matagal na pagtatago, isang most wanted person ang tuluyang nagpasya na harapin ang kanyang kaso. Pusang loob itong nagtungo sa impilan ng Baras Municipal Police Station sa Rizal upang sumuko sa mga otoridad. Ang detalya ng report mula kay Patrolwoman Jessie Cris Obrero. Isang most wanted person sa regional level ang kusang loob na sumuko sa Baras Municipal Police Station. Kinilala ang akusado na si alias Esther, 38 anyos, Tubong Coronadal, South Cotabato at kasalukuyan naninirahan sa Barangay Pinugay, Baras, Rizal. Siya ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8042 na inimendyahan ng Republic Act 10022 o mas kilala bilang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Batay sa record, inilabas ang warrant of arrest laban kay alias Esther ng RTC Branch 159, Morong, Rizal.
walang inirekomendang piyansa para sa nasabing kaso. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng Baras Municipal Police Station. Ayon kay Police Colonel Feloteo A. Gonzalgo, Acting Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, na hindi titigil ang kapulisan ng Rizal sa pagsugpo ng kriminalidad na nagdudulot ng banta sa seguridad, kapayapaan at kaayusan ng probinsya. Dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessie Cris S. Obrero. Alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Sa patuloy na kampanya ng PNP kontra iligal na droga at kriminalidad, nagsagawa ng symposium laban sa iligal na droga at fake news ang mga tauhan ng Isabela Police Provincial Office sa Isabela Sports Senior High School, Ilagan. Police Corporal Roldan Giab sa report. Sa pagpapatuloy ng kampanya kontra bisyo at iligal na droga, isang makabuluhang symposium ang isinagawa ng Isabela Police Provincial Office sa Isabela Sports Senior High School, Barangay Alibago, City of Ilagan nito lamang ika-30 ng Setyembre ngayong taon. Pinangunahan ito ni na Police Captain Perla S. Pagulayan, Chief ng Women and Children Protection Desk, at Police Captain Scarlett M. Topino, Chief ng Public Information Office, katuwang ang Provincial EOD personnel. Humigit kumulang nasa 100 na mag-aaral ang dumalo at nakibahagi sa talakayan ukol sa anti-fake news at Unified 911, panganib ng illegal na droga, bomb threat awareness at anti-smoking at vaping. Layunin ng aktibidad na hubugin ang kabataan upang makaiwas sa masamang impluwensya, mamuhay ng malusog at maging mas handa sa hamon ng buhay. Isang paalala mula sa PNP Isabela, ang tamang kaalaman, ang pinakamabisang proteksyon laban sa bisyo at illegal na droga. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giab, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Giab. Walang kawala ang isang provincial most wanted person na may kaugnay sa kasong statutory rape sa isinagawang operasyon ng San Mateo Municipal Police Station. Ang detalya ng report mula kay Patrolwoman Rosemary Rapids. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng San Mateo Municipal Police Station ang isang provincial level most wanted person kahapon sa Barangay Gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal. Kinilala ang akusado na si alias Andy, 52 years old, isang negosyante at residente ng Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Nahaharap si alias Andy sa kasong statutory rape na iniutos ng RTC Branch 76 San Mateo, Rizal, kung saan wala itong inirekomendang piyansa. Sa pahayag ni Police Colonel Feloteo A. Gonzalgo, Acting Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, tiniyak niya na patuloy ang kanilang maigting na kampanya laban sa mga wanted person. Dagdag pa niya, hindi titigil ang kapulisan ng Rizal sa pagsugpo ng krimen na nagdudulot ng banta sa seguridad, kapayapaan at kaayusan ng buong probinsya. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Rosemary Rapids, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.